Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na ang Pilipinas may paglabag doon sa naganap na tensyon sa Ayungin Shoal matapos umano labagin ng Philippine Navy ang pansamantalang kasunduan ng Maynila at Beijing noong 2024 para maiwasan daw ang alitan sa rotation at resupply o RORE missions sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Jing, nakitaan umano ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagsasagawa ng construction work sa BRP Sierra Madre na anyay labag ito sa provisional agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ano ba itong provisional agreement na binabanggit ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan? Dahil ang alam natin, itong BRP Sierra Madre matagal na pong nandyan nakadaong sa ating teritoryo. Bakit may mga binabanggit na may paglabag po tayo? Kung may mga ginagawang construction naman dyan, siguro karapatan naman natin na para ayusin itong barko natin na di ba, ang dami ng kalawang Oo. Nasa linya po natin ngayon si Maritime Security Expert Professor J. Batumbakal. Prof, good morning. Hello, good morning, Rod. At sa lahat po ng mga tagapakinig, good morning po. Oo. Ano tong sinasabi, Prof, ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na may paglabag tayo doon sa naganap na tensyon nung nakarang araw dyan sa may Ayungin Shoal? Dahil may nakitaan daw po ng mga miyembro ng Coast Guard na may ginagawang konstruksyon dyan sa nakadaong nating BRP Sierra Madre at ang tinutukoy niya itong provisional agreement. Well, una po, no, yung sinasabi niyang paglabag na yon at saka yung sinasabi niyang hindi daw tayo dapat nagpo-construct, no? Sa tingin ko, hindi po yan totoo na mayroon tayong ganong klaseng agreement, no? Yung provisional understanding na inanunsyo nung panahon na yon ay tungkol dun sa pagpunta ng ating mga RORE mission. Opo. Hindi tungkol sa kung anong ginagawa natin dun sa Sierra Madre. Dun sa rotation and resupply missions. Oo. Yung rotation and resupply, hindi yung activity ng ating mga tao dun sa barko. Oo. Tapos, pangalawa, nakakaduda yung ganong klaseng parang agreement kung meron man, no? Kaya hindi ako naniniwala kasi pag-isipan naman natin, no? Kung totoo yun, di ibig sabihin parang nag-agree tayo na pabubulokin natin yung Sierra Madre o kaya yung mga tropa natin doon ay pababayaan lang natin na magpatuloy na magtrabaho o kaya mag-work doon sa area na yon na habang bumabagsak yung barko. Oo. Di ba illogical naman yun? Parang, kumbaga, titira ka sa bahay pero hindi ko mag-undertake kahit maintenance o repair man lang. Oo. Papayagan mo lang na mabulok at bumagsak yung bahay mo, gumuho. Kasi ang sitwasyon, diba? Sa binabanggit ni Xi Jinping, yung example niyo kung parang isang bahay, parang nangungupahan lang tayo, hindi tayo po pwedeng ayusin, dapat sila ang may desisyon. Parang ganun ang tono ng kanyang mga sinasabi. Kaya parang para sa akin nag-iimbento lang yata yung mama na yun no? Illogical yung kanyang sinasabi. Oo. Tapos, pangatlo, pero alam nila kung anong ginagawa natin doon sa barko. Pero Prof, diba? Nagkaroon talaga ng ng provisional agreement. Kaugnay rito sa resupply and rotation missions. Opo. So, and that is kung yung tungkol doon nga sa pagpunta at pag-alis ng RORE na vessel, no? Yung nagdadala ng supplies. Oo. Na ano ba to? Naisa publiko ba itong binabanggit ni Jing, itong provisional agreement, at ano partikular ang nakapaloob rito? Kung bakit talaga ang lakas ng loob niya na ibabatay itong sinasabing agreement dun sa nangyari sa Ayungin Shoal nung nakaraang araw? Well, yun pa po ang isang bagay, no?
yung content ng provisional arrangement na yun, o provisional understanding, actually ang tawag na provisional understanding, no? Hindi naman po isinapublika yun dahil yun ay parte ng kasunduan ng dalawang panig, no, na hindi ilalabas yung content ng understanding na yon, no? So itong ngayong biglang magsasalita itong si Ambassador, siya rin, ibig sabihin mismong nilalabag niya kung anong nilalaman nung understanding na yon. Oo. May legal na visa ba ito? Kaduda-duda talaga to eh. Prof, may legal na visa ba itong understanding na ito na binabanggit ni Chinese Ambassador? Well, bali po dun sa time na yon, no? Hindi nila nilabas kung anong laman, no? Dahil parang ano rin yan eh, parang test yan ng confidence ng dalawang panig, no? So walang usapan doon kung ito ay isang kunwari written agreement o kaya legal or binding agreement. Walang ganung usapan, no? Dahil nga parang ano to eh, parang test of good faith ito eh. So hindi pinag-uusapan kung ito ay parang kontrata na dadalhin mo sa korte para matest kung may legal binding epekto. No, kaya nga hindi rin nila nilabas kung anong nilalaman ito. So itong ngayong sinasabi ni Ambassador, parang nakakaduda talaga, no? So feeling ko baka nag-gaslight lang ito. Sinasabi niya may ganitong kasunduan pero wala naman, no? Dahil alam din niya, no, na since hindi nilabas yung nilalaman noon, parang pinangungunahan niya ngayon at nag-iimbento ng kung anong nilalaman noon, no? Para nga parang tayo ngayon yung sasabihin niya may kasalanan na nag-promise daw tayo na hindi tayo gagawa ng kahit anong gawain doon ng kahit mga repairs man lang. No? Ang labo naman, no? Kung baga nangyari itong agreement, ano lang, sa pamamagitan lang ng salita. Opo. Nag-usap. Okay, kasi ang pagkakaalam ko, kaya naging mainit na usapan yung raw emissions kasi, di ba, nakaroon din dati ng problema dyan ng paghahatid ng supply, hinaharang nila. Binobomba nila ata. Di ba binobomba nila ng water cannon? Opo. Yung mga nagsosupply ng tapos na, binanatan nila yung ating mga tropa doon. Yung Navy, binanatan nila, di ba? Kaya naputulan ng daliri yung isang tropa. Yes, Talagang grabe yung ginawa nila yon. No? Kasi talagang unprovoked. Bigla na lang parang inambush nila bigla yung ating mga Navy boats. No? Kaya nga napakasahol nung pangyayari na yon. Kaya din, kumbaga, yung dalawang panig, napaisip din sila na kung sakaling lumala yun, di ibig sabihin, baka nagkaroon pa ng mga putukan. No? Kaya nga nag-step back sila. No? Parang, okay, quits muna tayo, kalma muna tayo. No? At kaya yung provisional understanding na yon ay parte ng proseso na yon. No? So, walang, sa pagkakatanda ko, walang silang inanunsyo na sinasabing ang Pilipinas nag-agree na pabubulukin na lang yung Sierra Madre. Kumbaga, doon sa ginawang pag-uusap, ay purely doon lang sa paghahatid natin ng supply sa BRP Sierra Madre. Opo. Na at wala rin dun sa pag-uusap na itong parang in-imply niya na may karapatan silang inspect yung barko at tignan kung anong ginagawa ng ating mga tropa doon at mag-utos kung anong pwede at hindi nila pwedeng gawin. Sinong kasama rito sa ginawang provisional agreement? Is it our mismong Pangulo ba? Hindi po natin alam kung sino yung mismo kumbaga nag-negotiate, kung sino talaga involved. Pero malinaw na between secretaries, Secretary Foreign Affairs tsaka Ministry of Foreign Affairs sila yung directly nag-uusap kung anong mga nilalaman yan at malinaw din na inaprobahan din ng Presidente dahil after all, yung ating Secretary ay isang parang alter ego ng President. Alright. Kahit bali ano-ano pang sasabihin nila,
wala silang ano dyan karapatan. Opo. Yun lang yun. Kaya, Gusto kaya rin natin- nakakagalit, no? Kaya nga may tinatawag na gaslighting, no? Mhm. Parang pinalalabas niya ngayon, ikaw pa yung dapat magduda, ikaw pa yung mali, no? Sila itong nag-provoke ng incident at sila nga itong nambambo ng ating mga tropa. Oo. Well, Prof. J, matagal nyo nang sinusubaybayan itong sitwasyon dyan sa usapin ng West Philippine Sea, sa territorial dispute between China at ng ating bansa. At palala ng palala, lumalapit pati Batanes. Gusto na nilang saklawin. Palapit na sila dyan sa ating BRP at gusto na nila pati yan, gusto na nilang i-control. Well, paano ba ito ay masosolusyonan sa ngayon ng ating gobyerno para ito ay kahit paano ay mapigilan, no? Itong patuloy na mga ginagawang hagbang ng China sa ating teritoryo. Well, syempre po, napakalaki nga nung problema na yan at suliranin na yan, no? At ito ay isang napakahaba na rin na dispute, no? Yung ultimately, no, ang paraan lang diyan talaga ay para doon sa dalawang panig na mag-agree na sumunod na lamang sa batas, no, sa international law. No? Kaso nga lang, Tayo, hindi ever since, sumusunod. yun lagi ang ating posisyon. No? Opo. Na ayon kasi sa international law, ayon sa UNCLOS, no, parang nakalagay doon kung paano natin dapat paghati-hatian ang karagatan, no? At ang ating mga karapatan doon sa mga resources doon, no? Ang China, no, kasama natin na nag-agree na magkakaroon ng mga exclusive economic zone ang lahat ng mga bansa. Oo. At that time, no, kampi sila sa atin, sinasabi nila noon na dahilan para doon sa EEZ, ito daw ay para hindi maagawan ng mga maritime powers yung mga maliliit na bansa, yung mga developing countries ng kanilang mga likas yaman dagat. No? Anti-imperialist daw yun, no? Yung kanyang posisyon. No? Ngayon, kung sila yung maging mas malakas na at maganda ng ekonomiya at sila na yung pinakamalaki ding ekonomiya dito sa rehiyon natin, biglang baliktad na sila na ngayon, ang imperial power. No? Kaya baliktad na ngayon ang posisyon nila. Biglang walang EEZ ang mga bansa katulad ng Pilipinas na mas maliit sa kanila. No? So, malinaw na sila ngayon ang hindi sumusunod sa international law, sa kasunduan na sila din mismo ang lumagda. No? So, dapat, obviously, ang paraan dyan, di sundin lang natin kung ano yung kasunduan noon under UNCLOS. At wag na nilang itutulak pa itong pag-aangkin nila sa mga likas yaman dagat ng ibang bansa. Oo. Opo. Well, yung iba kasi sinasabi, dapat humingi na tayo ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Well, yung pong tulong na kaya nga tayo nag-build up ng parang listahan ng dumadami ang ating mga allies and partners. Kaya nga dumadami rin yung kanilang mga tinatawag na multilateral cooperative activity sa karagatan, no? Para nga ma-deter ang China dito sa mga ginagawa niyang ganito. No? So palagay ko, pinag-uusapan na rin yan ngayon sa pamahalaan kung ano pa nga ibang klaseng activity ang pwede nilang gawin para nga para pa-addressin nga itong China dito sa mga ganitong klaseng provocative na action. No? Pero yan ay para dun nga sa activities nila sa karagatan. Pagdating dito sa mga gaslighting, no, na ginagawa nga katulad dito ng kanilang ambassador, no, yung mga parang napaka-insidious na manipulation ng kaisipan ng ating mga tao, yun po, ang paraan lang doon ay tayo po ay dapat mamulat, no, dito sa mga ganitong mga pamamaraan, no? Pakita natin sa ating mga tao, paalam natin sa mga tao kung anong dapat talagang una, kung anong katotohanan tungkol sa mga karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay
walang pakialam ang China kung anong ginagawa natin sa sarili nating mga barko, sa sarili nating katubigan. Oo. So, at pangatlo, yung pag nagkakaroon ng mga ganyang insidente, dapat siyempre isaalang-alang natin sino ba dapat ang kumbaga, sino ba nga ba dapat ang nandun? Sino ba dapat ang gumagawa ng mga bagay na ganito doon, di ba? Oo. Malinaw eh. No? Pag ganun, then makikita agad natin, teka muna, mukhang niloloko tayo nung kabila. Oo. No? Nag-iimbento lang yata mga ito. Oo. Kaya doon tayo kumbaga, doon natin maiwasan na malinlang. No? Mm-mm. Lalo na pag ganyan nga may mga insidente o kaya may mga ganyang pahayag ang Oo. kanilang mga tao. Opo. Pero sa inyong palagay, Prof, no? Doon sa nangyari, yung insidente sa iyong Injol nung nakarang araw, na kung sa may mga Philippine Navy ho tayong nasugatan, nasaktan, anong pakay talaga nila? Kasi, kung itong mga pahayag ng China, ni Chinese Ambassador, kaduda-duda, sinasabi niya dahil may provisional agreement, may nakitang construction, pero sa tingin niyo yun ba talagang dahilan kung bakit lumapit ang kanilang China Coast Guard dyan sa ating barko sa BRP Sierra Madre? O may iba pa kayong nakikitang rason kung bakit gusto nilang lapitan yung barko, pumunta doon sa area na yon? Well, ang ginagawa po nila no dito sa mga activities na to, no, parang pinalalabas nila na yung ating mga tao ay hindi na man lang makakababa doon sa barko na yon. No? Oo. Gusto nilang ipakita na hindi na sila natatakot, hindi na man lang nila rerespetuhin yung distansya doon sa Sierra Madre. Oo. Kung gusto nilang lumapit hanggang sa katukin yung barko mismo, no, ay gagawin nila. Oo. So, yung ganon, ibig sabihin, talagang provocative yun. No? Eh di syempre, pag nakakalapit na sila doon mismo sa barko, nakakatabi na sila mismo sa barko. No? Unti-unting sa ang next step nila. pwede na nilang akyatin. Correct. Di ba? So, ganun ang ginagawa nila. Parang ano yun eh, parang ahas, no? Yung boa constrictor na parang sinasakal ka ng sinasakal, unti-unti. Di ba? Ganun ang ginagawa nila ngayon sa Sierra Madre. No? Oo. Hindi man lang sila lumalapit dun sa Ayungin Shoal mismo eh. Oo. No? Nandun lang sila sa labas, nagpapakita lang, paparamdam lang, no? Dati ganun eh. Ngayon, lumalapit sila sa pamagitan ng mga maliit na boats, no? Na puno ng mga taong armado, no? Wag nating kakalimutan 'yon, no? Na armado sila ng mga transyon, mga baton, no? At lumalapit sila hanggang doon mismo sa barko, no? Oo. At kinukutya nila siguro yung ating mga tao doon, papakita sila, nananakot sila, nagte-threaten sila. Oo. Malamang nangaharas pa sila, no? So, yun ang ginagawa nila, parang sinasanay nila ngayon ng mundo na, oy, kayang-kaya namin gawin ito, no? At tayo naman, kumbaga, nababawasan yung espasyo na nakakagalaw ang ating mga tauhan, no? At eventually nga, tingin ko, ang magiging next step na nila ay aakyatin nila itong Sierra Madre. Oo. So, tinetesting nila kung hanggang saan sila makakarating sa ngayon, no? Yung lapit muna ng lapit. Oo. And then at some point, palagay ko gagawin na nila yon na aakyatin na nila yung barko. Oo. At handang-handa itong mga Chinese Coast Guard, may dala-dala pang camera. Opo, naka-camera, naka-bodycam, tapos may dalang mga transyon. Oo. Yung minsan nakita ko parang may helmet pa, Oo. no? Malamang may body armor pa yan. Oo. So, malinaw doon kung sino talaga ang nagpapalala ng sitwasyon, no? Dahil kung tignan mo dito sa insidente, no, yung sa video, yun nga, may dala silang weapons, may transyon sila. Oo. Habang yung ating mga tropa, naka-t-shirt lang, Sagwan lang ang dala eh. walang kahit anong ibang clothing, tapos Oo. wala silang dala kundi yung mga sagwan. Oo. So malinaw doon kung sino talagang naghahanap talaga ng gulo, no? Oo. Biruin mo, nasa gitna ka ng dagat, no? Manggagaling ka ng ilang daang milya, no? Tapos may dala kang transyon, di ba?
Oo. Pero Obvious na naghahanap ka talaga ng gulo. oo, May bro, balak ka talaga. yung binabanggit nyo, yung binabanggit nyo nga na ang plano talaga is para lumapit at posible umakyat na doon at makaano na sila, makapasok na sila doon sa ating BRP Sierra Madre. So anong pwedeng gawin ngayon ng ating bansa, ng ating gobyerno, ng ating militar para maiwasan para yan po na sa akin mangyari? talaga, no? Oo. Dahil yan ay isang barko ng Navy, no? Meron silang karapatan to undertake yung tinatawag na self-defense, no? Yung unit self-defense. That is still a commissioned vessel kahit paano. It is still they are still members of the military. Oo. Meron silang karapatan to protect themselves, no, sa kahit anong threat, no. Kahit ba Coast Guard sila, no, ng China, they are still required, no, to respect, no, authority, no. At kung sila ay magte-threaten sa ating military, merong ding karapatan ng ating military na mag-respond Mhm. doon sa threat, no. Ayan. So dapat ngayon ang pag-aralan siguro ng maigi ng ating military, ng ating government is paano nga sila magre-respond, no. Mhm. Mukhang malinaw na very likely yung susunod na parang escalation ng kabila. Oo. No? So dapat handa na tayo. Ayun. Alright, Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Welcome po at magandang umaga. Professor J. Batumbakal, isang maritime security expert.